Kumusta mga kabuli? Ani Idja? So eto na nga mga kabuli, 45 this video. Ngayong araw nga ay pumunta na nga kami dito sa gilid ng dagat dahil ngayong araw nga ilulusong na nga namin sa dagat yung aking bagong bangka. Wala pa nga yung ibang kasama namin dito na magbubuhat ng bangka, kaya naman nauna na nga kami dito ni Eric sa gilid ng dagat at dito na lang namin sila aantayin. Sinama ko na nga rin pala ngayong araw dito sa gilid ng dagat si Eric dahil papablisingan ko nga rin itong bangka, kaya naman may kauntiring bakwalan. Nabsoy naman nawana ni Eric kaya naman habang inaantay nga namin dito yung aming mga kasama, ikinabit ko na nga muna itong ilisin itong bangka. At nang matapos ko nga ditong maikabit itong ilisin ng bangka, ay pinaandar ko na nga rin muna yung kanyang makina. Napakaganda pa nga ng tunog ng kanyang makina, halatang bagong-bago pa, hindi pa nalaspa. Ilang saglit nga lang pala dito ay dumating na nga rin pala itong aking mga kasamang magbababa nitong bangka. Ibinaba na nga pala muna namin dito sa tubig itong bangka bago nga namin ito paduguan. Ang pagpapadugo ng isang hayop sa bangka o pag-aalay ay isa nga sa tradisyonal na ginagawa ng mga taga dito sa amin sa Bulinaw, Pangasinan kapag magbababa ng bagong bangka. Ang paniniwala nga kasi ng mga mangingisda dito sa amin, kapag ginawa nga daw ito ay hindi nga daw mamalasin itong bangka kapag pumalaot. Hindi ko nga lang alam yung ibang dahilan kung bakit nga dapat itong gawin, kaya naman kung alam mo pa comment naman po dito sa video para alam din namin. At nang naibaba na nga rin namin dito yung bangka sa dagat ay tinanggal ko na nga dito yung pato. Maraming salamat nga po pala sa mga nag-comment sa aking previous video nang magtanong nga ako kung anong magandang ipadugo na hayop dito sa bangka. Maraming ang mga nag-comment at ang sabi nga nila ay paduguan ko nga daw ito ng baka, baboy, kalde, manok, pato, ostrich. Ay wala palang ostrich, dugo ng puset. Second hand naman na itong bangka ang sabi ko, at nablisingan na rin ito ng dating may-ari, kaya naman ang pinadugo na nga lang namin dito ay pato. Maraming salamat nga po pala sa nag-sponsor nga sa akin itong bangka, dahil ang sabi pa nga niya sa akin ay humanap nga daw ako ng isang buong kambing. Nakataway ko muna yung pinapaitan, baluang ko kuni ang kay magguan ay sayay pato, dadati analamutin na blisingan. Mainta mo maipapulutan kung ran sa rayti sinangal sakit na laltek. Nipulagi to pinatuluan nga lang pala namin itong bawat sulog nitong bangka nitong dinardaraan ng pato. Pagkatapos nga ay dinala na nga rin ito ni Bayaw sa gilid para masimulan na nga rin itong lutuin. Araw nga pala ng linggo ngayong araw, kaya naman nakasama rin sa amin yung mga kapatid ni Commander at si Nanay Julie from Cabuyao City. Nagbaon na nga rin pala kami dito at nagluto na rin ng kaunting spaghetti para pagkatapos maligo ng mga bata sa dagat ay dito na rin kami manananghalian. Nagpadingas na nga pala kami dito ng apoy sa kahoy para makapagpainit ng tubig na ipapangdal na nga namin dito sa tinanggal naming pato para mas mabilis naming matanggal yung kanyang balahibo. At nang may babad na nga namin sa mainit na tubig itong pato ay dinot-dudot o binunot-bunot na namin yung kanyang dot. At nang nadot-dudot na nga rin namin yung kanyang dot ay nirapog na rin muna namin dito sa apoy para matanggal yung mga natirang dot na hindi namin nadot. Baka hindi nyo masyadong naintindihan yung dot nga pala ay sa salitang Ilocano, kapag sa Tagalog ay balahibo ng manok. Kapag sa salitang Bulinaw naman ang pagdudot na sinasabi, ang ibig sabihin naman sa Tagalog ay pagbubunot. Pwedeng pagbubunot ng balahibo ng manok na sinasabi, pwede ring pagbubunot ng rubber na robot. At pagkatapos nga rin pala namin maatangan itong bangka ay ginamit na nga rin pala namin ito para pumunta kumuha ng sea urchin o pana-pana. Apat na katao na nga pala kami ditong nakasakay sa bangka at halos napakaganda pa nga ng kanyang luta. Malapit lang naman itong spot kung saan nga kami kumukuha ng pana-pana, kaya naman pagkarating nga namin dito ay agad na nga rin ako ditong sumisid. Hindi pa nga pala masyadong sanay dito sa dagat itong aking mga kasama, baka makaapak pa sila ng sea urchin, kaya naman ako na lang ang sumisid. At nang makakuha na nga rin pala ako dito ng ilang pirasong pangramanan na pana-pana ay bumalik na nga ako dito sa bangka. At itong aking mga kasamang nandito naman sa bangka ay sila naman ang nagtanggal nitong mga tinik ng pana-pana. Nagulpe por Diyos. Bilang tabo ba kuan? Ugasan ko to? Ha? Ugasan ko dito. Por Diyos kabuli. Nagado. Nandulan ka. Indugo. Durun dito pa. At pagkabalik ko nga dito sa bangka ay may nakuha nga rin pala ako ditong ilang pirasong maratangtang, kaya naman tinikpan na nga rin muna ito ng aking mga kasama. At pagkatapos nga nila itong matikman, ang sabi nila na namit kasla nakapugiit, kaya naman agad na nga rin kami bumalik sa gilid bago pa nila ito maibos. Por Diyos. Barako dito ha. You know. Pagkabalik nga namin dito sa gilid, eksakto namang nakita nga namin si Kuya Andrew Andres, kaya naman bumili na nga rin kami dito ng kanyang nakuhang isda. Wala nga kasi kaming nahuling mga isda, kaya naman ang sabi nga sa amin ni Kuya Andrew Andres, ugaliin dahil wala kayong dalang pamana. Nahuli nga pala ni Kuya Andrew Andres itong mga isda gamit yung sigay o lambat. Bumili nga lang pala kami dito sa kanya ng 1 kilong tinansya dahil wala siyang dalang kikilwan, kaya naman tinansya niya na lang. At nang maluto na nga rin pala dito yung pinadugo naming pato ay agad na nga rin kami ditong kumain. Kain tayo. Ang ginawang luto nga pala namin sa pato ay adobo sa gata, pero hindi ko na nga nakuhanan ng video ang pagluluto dahil pumunta nga kami kumuha ng sea urchin. Gusto ko nga lang ulit magpasalamat sa inyo mga kabuli dahil sinubaybayan nyo nga na naman itong aking video hanggang dito sa dulo. At sana naman mga kabuli, kung nagustuhan nyo nga na naman itong aking video, huwag nyo naman kalimutang i-like at i-share. O siya, hanggang dito na lang po. Kita-kits na lang po ulit tayo next upload.
Por Diyos.